Inay Miggy Vlog! Hello mga nakshis! Eto na naman ang Inay Miggy nyo. Pagka uwi ko nga ng office nung Sabado is natuwa ako dito sa nasakyan kong tricycle. Parang feeling Disney princess talagang nanay nyo. At nadugtungan pa nga nung pagkatapos naming mananghalian nung araw na yon. Dahil eto ngang si Ashley naisipang gawin ang aking mga kuko. Naawa ata ang Bruhilda at mukha nang magsasaka ang kamay ng nanay niya. Naksyuta! Pero hindi talaga ako fan ng pagni-nail art at pati yung pagni-nail extension. Kasi nga makulikot ako sa bahay at nanghihinayang ako. Baka kasi masira lang yung kuko. Ang mahal-mahal pa naman magpagawa ng mga ganyan. At dahil nga kahit papano may sweet bones din naman tong Bruhilda kong anak, eto daw yung kanyang naisipan as Mother's Day gift niya sa akin. O diba talaga namang nakaka-touch? Inipon niya pala nga yung mga gamit na yan kasi balak niya munang mag-business or mini-business ng pagne-nail art at pagne-nail extension dito sa subdivision namin. Aside sa Mother's Day gift niya to sa akin is pinag-practicing niya din lang talaga yung kamay ko. Ayan ang finished product. Kinalingguhan nga, eto, maaga akong nagising. Dahil, ayun na nga, duguan ng nanay nyo pagkagising. Kaya pala kahapon, patang-pata talaga yung katawan ko. Lalo na habang ginagawa ni Ashley yung kamay ko. Nung inaayos nga niya ang aking kuko, talagang parang gusto ko nang humiga dun sa kinauupuan ko. Kasi talagang bigat na bigat ako sa katawan ko. Yun pala naman, darating itong aking dalaw. Nakakaloka. Kahapon nga, naisipan ko na rin magligpit at maglaba kahit na medyo ayan at naramdam ko ang pagbuga ng bulkang pinatubo. Nakakaloka. Gusto ko pa rin kasing pilitin yung sarili kong maging productive kahit na bigat yung katawan ko. Ayoko kasing maubos yung aking rest day na wala akong nagawa kahit papano dito sa bahay. After ko ngang maligo, ayan, inarrange ko na, inilabas ko na yung aking mga pre-love na natira na dinala ko sa office. Ayan nga't naksyuta, ramdam ko ang pagputok ng bulkan. At ayan nga, kahit hindi kagandahan ng nanay nyo, huwag natin kalimutan ang ating mini skincare. Yan rin lang naman ang aking nilalagay sa mukha everyday. Inaalala ko nga paano kaya kapag naubos na to, naksyuta. Kailangan makapagpasabi na kaagad ako nito dun sa pamangkin ng ex ko. Sana meron pang stock. At dahil nga sa sobrang patang-pata yung katawan ko kahapon, ewan ko ba, lahat ng mga bit-bit ko na usually nililigpit ko kaagad pagka dating ko galing sa office. Talagang kahapon, wala talaga, hindi ko talaga kayang kumilos. Kaya after na maayos ni Ashley yung aking mga kuko, humiga na talaga ako. Ginising lang nila ako noon para maghapunan, pero talagang bigat na bigat talaga yung katawan ko. By the way, eto nga pala yung sinasabi kong tuwalya sa inyo na napaka super absorbent. Ilalagay ko yan sa yellow basket, check nyo na lang. At syempre, aside sa sunscreen na nilalagay ko sa mukha ko, huwag nating kalimutan ang mag-lotion para moisturize pa rin yung balat natin. Sa totoo lang, nung kabataan ko, sobrang hate ko yung balat ko sa mga nakakakilala sa akin nung kabataan namin. Tampulan talaga ako ng tukso kasi napakapangit talaga ng balat ko. Yung mga nakalakihan ko ang binatilyo dati sa lugar namin, ang tawag nila sa akin nun kilabot. Nakakakilabot daw kasi yung balat ko dahil sa pangit. Noon nga ang kabataan ko, iniiyakan ko na lang yun na lagi akong tampulan ng tukso kasi nga hindi naman talaga maganda ang nanay nyo.
nasa pag-iisip ko na lang yun. Tsaka sabi lang din talaga ng lola ko. Nakshuta. Kaya simula nga nung nagdalaga ko, pinilit kong alagaan yung aking balat para hindi na ako tutuksohin. Naiisip ko rin noon kaya siguro tinutukso ako kasi walang magtatanggol sa akin. Hindi kasi ako lumaki nakasama yung mga magulang ko kaya wala silang kinatatakutan na magagalit sa kanila kapag tinutukso nila ako. Napaka-peaceful na tao kasi ng lola ko eh. Kapag nga umiiyak ako dahil tinutukso ako nung mga ibang kabataan sa lugar namin, lagi lang ako sinasabihan ng lola ko na hayaan mo na sila, wag mo na lang silang pakinggan, isipin mo na lang yung sarili mo kung paano mo aayusin yung sarili mo. Pagkatapos noon, bibilihan na ako ng lola ko ng mga song hits na paborito ko kasi ang pinaka hobby ko noon is mangolekta ng song hits. Napakahilig ko rin kasing kumanta pero walang hilig sa akin yung kanta, nakshuta. Nakakaloka. Ayan nga, inilabas ko na yung aking mga pre-love na dinala sa office at ibinalik ko na siya dun sa aking binili na hangiran. After nun, dahil nga yung mga nakaraang linggo na nilaban kong kortina namin hindi pa rin natutupi dahil nga etong mga bata na to, ewan ko ba, mga pagka malalaki na yung mga itutupi wala na silang ganang tupiin, nilalagay na lang nila yan dyan sa may pasamano ng hagdanan namin. Hindi ko naman siya maharap ng mga nakaraang araw dahil nga syempre kinakailangan ko rin ng tulog pagpasok uli sa office. Kaya eto, inantay ko lang din talaga yung rest day ko para ako na yung magtupi. Hindi ko muna yan ibabalik sa mga bintana namin. Probably sa susunod na rest day ko na lang uli papalitan yung aming mga kortina at ibabalik ko yung mga kortina na yan. Side nga sa mga kortina, itong mga bata na to, tamad na tamad din magtupi ng bedsheet. Minsan, natutupi nila yan pero hindi talaga ako satisfied kasi parang binalunbun lang talaga nila yung mga kumot at bedsheet kapag sila yung nagtutupi. Ang siste, kukunin ko na lang uli dun sa aming cabinet para itutupi ko na lang sila uli. Kaya siguro dahil sa ganong cycle, hindi na lang nila tinutupi kesa uulitin ko pa uli silang ayusin. Meron akong binabalak na maging project para sa terrace namin kasi meron dong mga rough area na hindi ko pa talaga kayang maipagawa sa ngayon. Maaaring umpisahan ko rin yun sa susunod na linggo kaya pinaghahandaan ko yung mga areas na aayusin ko. At habang ang nagliligpit ako sa taas, eto nga si Ashley umakyat sa akin para manghingi ng salon pass. Sumakit yung katawan niya, nakshuta sa paggawa ng kamay ko. Paano ba naman kasi from tanghalian, inabot na kami halos maghahapunan na. Matapos ko ngang ayusin at tupiin yung mga kortina at mga bedsheet, eto nga nag-vacuum na din ako dito sa aking kwarto. Kasi kung hindi nyo natatanong, ang paa ko ay napaka-sensitive. Mabilis akong naiirita kapag meron akong nararamdamang maligasgas sa aking mga talampakan. Kaya hindi rin talaga ako makapagtanggal ng tsinelas kahit naririto ko sa loob ng bahay namin. Kasi nasisira kaagad yung mood ko kapag meron akong naaapakang maligasgas. Kaya talaga hindi pwedeng hindi ako nagba-vacuum at naglalampaso ng sahig namin. At yun din ang lagi kong sinasabi sa mga bata kasi nga ayokong magta-transition yung mood ko sa from okay to naiinis dahil lang sa meron akong naapakang maligasgas sa aking mga paa. After ko ngang linisin at mag-ayos din sa aking kwarto, hindi naman linis na linis. Vacuum lang talaga ang ginawa ko doon at arrange ng aking kama. Inayos ko na nga yung labahin. Ako na rin talaga yung naglaba ng aming mga labahin
kasi minsan hindi rin ako nasasatisfy sa paglalaba ni Ashley. Hindi kasi siya kagaya ko na pagka nag-segregate, hiwalay ang pang-itaas at ang pang-ibaba. Siya kasi is color coding ang ginagawa niya. Kumbaga, kung ang mga shorts is kakulay ng t-shirt, yun na yung pagsasamahin niya. Which is iba sa akin. Gusto ko kung puro pang-itaas, like mga t-shirt, mga dress, mga pantalon, or mga short, yun yung mga magkakasama. At yun din yung mga kino-color coding ko. Nakapaglinis na rin ako sa labas at tinawag na ako ng mga bata para kami ay mananghalian. Ayan nga ang niluto ni Ashley. Mahilig sila rito sa chicken with mushroom. Mabuti na lang talaga at etong si Ashley may pagkahilig sa pagluluto. Yun naman ang pagkakaiba namin. Kasi nga ako lumaki na hindi ako na-expose sa pagluluto. Dahil nga laging kinakatwiran ng lola ko kapag nangingialam ako sa pagluluto, bakit ba daw ako nangingialam? Mag-aasawa na daw ba ako? Ayun na nga, nakshuta. Nag-asawa ako nang wala talaga akong kaalam-alam lutuin. Hindi ko naman sinisisi yung aking lola na ako'y lumaki na walang alam lutuin dahil naiintindihan ko naman yung kanyang gustong iparana sa akin. Gusto niya noon na habang bata pa ako, ma-enjoy ko yung buhay ko bago ko mag-asawa. At dahil nga wala akong parents nung ako lumaki, pinupuno niya talaga yung mga oras na pwede kaming mag-enjoy. Kaya ayaw niyang mapapagod ako sa mga gawain sa bahay, lalo na sa pagluluto. Maniwala nga kayo hindi din ako marunong maglaba nung mga panahon bago ko mag-asawa. As in, hindi talaga ako in-expose ni Lola sa mga ganong klase ng gawain sa bahay. Pero, naging hobby ko na yung mag-rearrange ng bahay at maglinis. Doon niya ako hindi mapigilan. Dahil nga, dream ko noon na maging isang architect or interior design. Naging hobby ko noon kapag ako nasa bahay, ang linisin at i-arrange o guluhin yung bahay namin noon. Nakatapos na akong mananghalian dyan, kaya uminom na ako ng aking vitamins. Yung naunang vitamins na pinakita ko sa inyo, collagen yun. Galing yun sa Japan, dun sa pamangkin ng ex ko. Tapos, sinasabay ko lang yung stress tab para nakakatulog din ako ng maalwan. Walang masyadong naging kaganapan ng aking rest day dahil nga patang-pata yung aking katawan. At aside sa off-cam na activities na ginagawa ko, inaasikaso ko rin yung aking online shop sa Facebook. Kasi nga nagpo-promote ako ng mga items doon and I earn commission out of it. Pandagdag ng income. Ito na nga, tinapon na uli ako sa aking paglalaba at nagdilig na rin ako. Mga pantalon na lang yung nakasalang sa washing machine at tapos na uli ang aking araw. Maraming salamat mga nakshi at mga mamshi sa inyong pagsama. Hanggang sa susunod. Inay Miggy Vlog! See you on my next feed! Paalam!